Pag nagsimula ka na magsalita, Sir Max, gagana na rin yung oras mo. Yun, magandang gabi sa lahat. Pasensya na sa ah, na-delay tayo, no? Kasi meron tayong importanteng ginawa eh. Sir Max nga pala, isang kaanib sa loob ng iglesia. Wait lang. So, Pause ko lang. Saglit lang. Gagay na. Ulitin mo yung oral session kasi naputol. Oh. Para unfair Wait lang. naman kay Sir Max. Sige, reset ko na lang. Sige lang, kuya. Okay lang. Go lang. Sige, go ahead, Sir Max. Gagana na yung oras mo pa nagsimula ka. ayan, tuloy natin. Sir Max ang pangalan natin at kaanib sa loob ng iglesia ni Cristo. Ano man ang mabanggit natin sa pagkakataong ito'y batay lamang sa mga natutunan ko sa loob ng iglesia. At hindi ako kumakatawan sa kabuuan ng iglesia ni Cristo. Ngayon, bago natin talakayin yung mga pagsagot kanina ng ating kausap, gusto ko munang talakayin saglit itong ukol sa Trinity. Una, napansin na rin naman na kung bakit may kape dyan. Kasi merong ibang Trinitarian, ewan ko lang sa Baptist, kung ganito rin ang pagkakapaliwanag, na tiyempo lang sigurong kape yan, pero nagkataon na rin. Na kasi may 3-in-1 coffee. Parang sa Trinitarian na isang Diyos, may 3 persona. Isang kape, pero meron din 3 sangkap. May sugar, may ano ba yung white? Hindi na natin patatagalin doon. Kasi may ibang sekta ng Trinitarian na gano'n ang pagpapakahulugan sa Trinity. Naisingit ko lang yon. Pero ano nga ba yung Trinity? Kinuha natin to sa source na mapagtitiwalaan. Ang sabi dito, the Trinity is a central Christian doctrine defining one God existing as 3 co-eternal, consubstantial persons, God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. Yan ang paliwanag ng mga Trinitarian. They are distinct in their roles, Creator, Savior, and Presence, yet share one divine essence or substance. Pagka tinagalog natin yan, isang sentral na doktrinang Kristiyano na tumutukoy sa isang Diyos, umiiral bilang 3 magkakatulad na mga persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magkaiba sila sa kanilang mga tungkulin. Tagapaglikha, yung isa yon, yun ang Ama. Tagapagligtas, yan naman yung Anak. At presensya, yan naman daw ang Espiritu Santo. Pero gayon pa man ay may iisang banal na diwa o substansya o yung substance. Ngayon, tungkol dyan sa Trinity, ito naman yung brief history of doctrine of Trinity. Mahalaga kasi para sa mga viewers natin, malaman nila ano ba itong Trinity na ito. Paano ba nagkaroon ng Trinity? Yan kasi ang topic namin biblical ba yan? Kaya dapat malaman natin yung kahit maikling kasaysayan lang ng ukol sa Trinity. Ano ang maikling kasaysayan? Sa Stanford Encyclopedia, ang sabi, the doctrine of the Trinity developed over 4 centuries. Tandaan natin, ang Biblia natapos isulat 1st century. Ang pinakahuling apostol, si Apostol Juan. Kaya nga siya nagsulat ng Book of Revelation. Hindi naman tutol dyan ang ating kausap. Pero dito, napapansin natin na itong Trinity na develop lang
4th century. Sa mga katwid, kung talagang doktrina na itong Trinity, bakit na-develop lang noong 4th century? Ano yung na-develop tungkol sa Trinity? Defining God as three co-equal persons, Father, Son, and Holy Spirit in one essence. While rooted in New Testament triadic formulas, the explicit doctrine was formulated by fathers culminating in the councils of Nicaea 325 AD. Yan yung nabuo na doktrina na si Kristo ay Diyos, na kumpleto yung tatlong persona noong 381 AD, kaya 4th century. Pero tinutulan niya ni Aryo. Kaya nga may tinatawag na Arianism. Ngayon, kung mapapansin nyo, talagang wala sa Biblia yung doktrina ukol sa Trinity. At yung Trinity na sinasampalatayanan ni Pastor Dino, kinopya lang niya yan sa doktrina ng Iglesia Katolika kasi sa kanila nagmula yan eh. Sila lang ang nag-formulate niyan, sila lang ang nag-invento niyan, yung Trinity na yan. Ngayon, ano pa ang dapat nating malaman? Ang sabi rin dyan sa Stanford Encyclopedia, no theologian in the first 3 Christian centuries was a Trinitarian. Walang theologo, walang theologian na Trinitarian in the first 3 Christian century. Kasi nga 4th century lang nabuo eh. Yung doktrina na ang Diyos ay may tatlong persona. Ano pa history niyan? Meron tayong nakuhang aklat na pinamagatang Doctrine of the Holy Trinity, the Evolution of God. Ito naman yung sa aklat na ito, kung ano naging history ng Trinity. Sabi dito, Trimurti is the name of the later Hindu triad or Trinity. Ano daw yung Trimurti? Yan din daw yung Trinity. The word itself means having 3 forms, Brahma, Vishnu, and Shiva. Make this God the original deity or deity from which the Trinity term first was used. Sipin mo, doktrina ng mga Hinduism, kinuha yung Trinity na yan, nagmula sa mga Hindu. Pero ano mapapansin natin dito sa bandang medyo maliit dyan sa screen nyo eh. This is where the Christians, kasi ang nagpapakilalang Christians, yung Roman Catholic Church eh, at dyan kinopya ng Baptist Church ang Trinity. This is where the Christians' word Trinity comes from. Wala naman tayong tutol na si Pastor Dino, itong si Brahma, si Vishnu, mga Diyos-Diyusan yan eh. Yan ang pinagkopyahan ng Trinity. Kaya yung Diyos na kinikilala ng mga Trinitarian, hindi yan ang Diyos ng Biblia. Oo, may Diyos Ama. Pero walang Diyos Anak. Walang Diyos Espiritu Santo. At pag pinagsama-sama mo yung tatlong yan, unbiblical yan. Ano pa? Bakit mahalaga? Ngayon, punta tayo sa Biblia. Bakit po ba mahalaga na matiyak ng tao na tunay na Diyos ang kanyang kinikilala at sinasamba? Bakit tayo tutol diyan sa Trinity? Ba't natin sinasabing unbiblical yung Trinity na yan? Ano ang kahalagahan na makilala ang tunay na Diyos? Eto, basahin natin sa awit 102 hanggang 3. Mga glingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y kanya. Ngayon, bakit napakahalaga po na makilala natin kung sino ang tunay na Diyos at kung ano o sino ang ating sinasamba? Kasi siya ang lumalang sa atin. Siya ang may-ari sa atin.
Kaya ang utos sa atin, alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin. Mangaglingkod kayo na may kasayahan. Yan ang tungkulin ng mga kumikilala sa tunay na Diyos. Paano kung hindi nakakakilala sa tunay na Diyos? Pagaya ng mga Trinitarian, hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Ang kinikilala nilang tunay na Diyos, mayroong 3 persona. Kanino sila alipin? Sa Galatia 4:8, noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyusan. Yan ang sinasamba ng mga Trinitarian. Yan ang kinikilala ng mga Trinitarian. At sila'y alipin ng mga Diyos-Diyusan. Bakit? Hindi kasi nila nakikilala ang tunay na Diyos. Sino ba ang ipinakilala na tunay na Diyos ng ating Panginoong Jesucristo? 1:17, 1 at 3, alam na natin yan . Sabi ni Kristo nung pagtingala niya sa langit, Ama, itong buhay na walang hanggan na ikaw, singular, tumutukoy sa isa lang, makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sa English nga only true God, one true God, only one true God. Sino daw yung makilalang isang Diyos na tunay? Ang Ama. Sabi nila, pinuputol nyo kasi. Inaalis nyo yung at, yung kay. Di natin inaalis. Pero ano itong huling sugnay na ito? Makilala ba si Jesucristo na iisang Diyos na tunay din? Hindi. Ang sabi, siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Paano dapat kilalanin si Kristo? Batay dyan sa talatang yan, sinugo. Hindi siya ito, hindi itong iisang Diyos na tunay. Yung ikaw, tumutukoy lang yan doon, dito, sa Ama. At tong Ama na sinabihan ni Kristong ikaw, ito daw yung dapat na makilala na iisang Diyos na tunay. Itong Jesucristo, hindi ito yung tunay na Diyos. Ano siya? Sabi niya, iyong sinugo. Yan ang dapat na makilalang tunay na Diyos para hindi tayo maging alipin ng mga Diyos-Diyusan. Ano naman ang patotoo ng mga apostol, kagaya ni Apostol Pablo? Baka naman na iba na ang turo na magturo mga apostol. Ginamit niya rin to kanina, 8:6 ng unang Korinto. Sa ganang atin, may isang Diyos lamang. Sino yung isang Diyos lamang na yan? Absolute one yan, Isang Diyos lamang. Sino? Ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Mali. Ang sabi, may isang Diyos lamang. Sino? Ang Ama. Ano itong Ama? Lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. Ano si Kristo? Isa lamang Panginoon. Nasa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Kaya hindi na iba ang pagtuturo ng mga apostol. Yung turo ni Kristo, pareho ng turo ng yung turo ng Panginoong Jesucristo, pareho ng turo ng mga apostol, kagaya ni Apostol Pablo. Ngayon, magagamit ba ito? Baka kasi gamitin to Unang 1:5-7 hanggang 8 bilang patunay na ang isang Diyos ay may 3 persona. Ito, Parchments of the Faith. Aklat yan. Hindi na natin babasahin lahat, limited lang yung time natin sabi dito, bear in record, yan yung nakasulat sa 1 John 5:7-8. Kung mapapansin nyo, naka-italics yan. Ang sabi dyan, they appear in African fathers as early as the 5th century. And in later copies of the Vulgate, modern editors reject the words without hesitation. Kahit nga ang mga Katoliko na doon kinopya ng Baptist Church yung kanilang doktrina ukol sa Trinity, nire-reject na rin nila to, hindi nila ginagamit to. 1 John 5:7-8.
Kaya hindi magagamit yan, rejected na yan. Ngayon, ano ang pag-amin ng mga nagtataguyod ng Trinidad ukol dyan sa Trinity? Oh. Dito sa Angka Banal-Banalang 1-3, ito'y aklat katoliko na dyan kinopya ng Baptist Church yung kanilang doktrina. Oh, sabi, hindi nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng 3 persona doon sa lumang tipan. Kahit sa bagong tipan, ganun din. Pag binasa natin sa page 69, walang doktrina ukol sa hindi, katoliko yan eh. O itong boardmanchurch.org. Sino ba itong boardmanchurch.org? Location, Boardman, Oregon. Background, formerly known as First Baptist Church. Ano sabi? The word Trinity is not found in Scripture. Kaya maliwanag. Ano po? Mamaya na lang natin i-rebat yung mga dahil kulang yung time natin. Maliwanag and biblical ang Trinity. Dahil ang itinurong Diyos ng Biblia mula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, iisa lamang ang tunay na Diyos, yun ang Ama. Yun. Salamat sa napakagandang latag ng ating second speaker. At ngayon, dadako naman tayo sa 10 minutes na cross-exam. Pastor Dino, ready ka na ba magtanong? Yes po. Kapag nag-umpisa ka na magtanong, gagana na ang iyong oras. Okay, go ahead. Tanong ko sa'yo bro, lahat ba ng reference mo, nilatag mo, binanggit mo ay tama? Yes or no? Yes, tama kung kasang-ayon sa Biblia na kagaya nung referensyang ginamit natin na hindi matatagpuan sa Scripture ang Trinity. Tama yun kasi biblical na talagang hindi matatagpuan niyang Trinity. Next question. Sunod na tanong, sabi mo lahat ng nilatag mo at binanggit mo, yung reference mo ay tama. Tanong, may nabanggit ka bang Trinity? May nabanggit ka ba at nalatag through your reference? Yes or no? Yes, meron tayong nabanggit na Trinity dahil yan ang paksa. At batay din sa referensyang ginamit natin, sabi dito sa, ano ba itong last na binasa ko? Itong known as First Baptist Church, the word Trinity is not found in Scripture. Next question. Next question. Okay, sabi mo, lahat ng binanggit mo, nilatag mo ay tama at sabi mo rin, nakabanggit ka po doon ng salitang Trinity at ang binanggit mo ay tama. Tanong, tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Tama ang sagot natin at tama na ang Trinity kasi ang kinukuha mo lang yung word na Trinity. At kinuha mo lang din na may nabanggit akong Trinity. Pero wag mong putulin, yung Trinity is not found in Scripture. Yun ang tama. At ang Trinity, word itself na Trinity, yun ang mali. Kaya nga hindi matatagpuan sa Biblia. Okay, dito sa reference mo, ayan, na-screenshot ko ito. Alright. Tanong ko sa'yo, hindi yan, ito. Nakuhaan ko siya. Okay. Kailan po yan na publish ang reference na yan, bro? Kailan? Yung Stanford Encyclopedia, kailan po na-publish? Stanford Encyclopedia po, yan po ay batay dito sa sa pinagkunan nating source. Ano ho? Stanford. Tingnan natin. Tignan lang natin saglit yung sa publish. Ano ba, post ba yung time? Hindi po, running po yan. Running yan. Running. Next question na. Wala na. Next question. Ito. 1892. Next question. 1892. So naniniwala ka ba dyan sa reference na Stanford Encyclopedia tungkol sa turo niyang Trinity? Naniniwala ka? Yes or no? Hindi patungkol sa turo ng Trinity, pero yes, kung ang sinasabi kagaya ng binanggit natin na ang Trinity ay hindi matatagpuan sa Biblia.
Next question. Sabi mo, hindi ka naniniwala sa turo ng Trinity. At sabi mo rin kanina, tama yung Trinity na binanggit mo. At yung pinakita mo kanina, bro, yun ba ay turo ng Trinity? Yung binanggit mo kanina, ayan sa screen? Yes or no? Hindi turo ng Trinity yon, no, kasi Mhm. yon ang kanilang pinaniniwalaan na talagang aminado sila na walang matatagpuan yan sa Biblia. Ah. At batay din sa Stanford Dictionary na yan ay nabuo lamang, na-formulate lamang 4th century. Okay. Next question. Yun ba ang pinapaniwalaan? Yan ba ay doctrine or teaching? Yes or no? Yes, kung ang pananampalataya ng nag-publish na ito ay talaga namang sinasang-ayunan niya na talagang walang mababasa na at hindi matatagpuan sa Biblia ang Trinity. Pero dahil nga sila rin ang nag-invento at nag-formulate, kasama kasi ang Stanford, Trinitarian din yan, pero aminado siya, walang Question. matatagpuan yan sa Next Biblia. question. Okay. Sabi mo, ang pinakita mo tungkol sa Trinity ay hindi yung pinapaniwala ay hindi yan doctrine, kundi yan ay paniniwala. At ang sabi mo din, yung pinapaniwalaan nilang Trinity, yan ay doctrine. Tanong, tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Tama ang sagot natin. Hindi nila doktrina na ang Trinity ay wala o hindi matatagpuan sa Biblia. Pero naniniwala sila na talagang sila aminado na walang matatagpo ang Trinity o pagtuturo na Trinitarian sa Biblia. Pero dahil na-formulate yan, kaya Question, nagkaroon next sila question. ng Okay, doktrina. okay. Next question. Sabi mo, walang mababasa Trinity sa Biblia. Tanong, may mababasa ba ako sa Amplified Bible na Biblia na salitang Trinity, letra por letra, yes or no? May mababasa ka, yes, sa maling salin ng Biblia. Pero aminado ang mga kakampi mong Trinitarian na unbiblical, unscriptural, yung Trinity. Hindi naman siguro bias kung kakampi mo na mismo nagsabi. Bias kung kami lang ang nagsabi. Next question. Next question. Okay, kung maling salin, ano ang tamang salin ng Bible, brother? Ano ang tamang salin? Sa panahon natin ngayon, lahat yan tama kung nakasang-ayon sa Biblia. Kaya kung babasa ka ng Amplified Bible na hindi naman nakasang-ayon sa Biblia, kagaya ng babasahin mong Trinity, maling salin yon. Bakit? Sabi ni Apostol Pablo, iwangis natin yung mga pananalitang ayon sa Espiritu sa mga Next bagay question. na ayon sa Espiritu. Sabi mo, tama lahat ng salin. May nasusulat po letra por letra na Trinity sa salin na Amplified. Tanong, yun bang Amplified Bible? Salin ba yan sa English? Yes or no? Yes, salin yan sa English. Pero pinuputol mo yung sagot ko. Tama ang lahat ng salin kung nakasang-ayon sa pagtuturo ng Biblia. Yung Trinity na may mababasa ka sa Amplified, nakasang-ayon ba? Hindi. Bakit? Isa lang ang itinurong tunay na Diyos. Next question. Okay. Gumamit ka po ng talata dito sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6. Ayon ba sa Tyers Lexicon, yung salitang Theos, may mababasa ba dyan na Godhead Trinity ayon po sa usage biblical niya? Outline biblical, yes or no? Yes, may mababasa, pero pakahulugan niya ng mismong mga Trinitarian, ng mga naniniwala sa Trinity. Kagaya mo. Pero hindi iyan ang mismong kahulugan ng Theos. Ang Theos sa lumang tipan, kahit sa bagong tipan, tumutukoy lang yan sa Ama. Next question. Okay, kung sabi mo ay tumutukoy lang siyan sa Ama, yun bang Godhead Trinity, tumutukoy lamang ba yun sa Ama o sa three distinct persons, categorical? Yung binabanggit mong Trinity. Objection, moderator. Yes, ano objection? Yung salita po, yung bang salita kako na Trinity,
ay tumutukoy lamang po ba yan sa Ama? Kasi, moderator, ito, sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6, admitted niya na may nakasulat na Trinity. Pero sabi niya, Ama lang yan. So, tanong, yun bang Trinity na binanggit mo ay tumutukoy lamang ba yan sa Ama o tumutukoy sa three distinct persons? Any counter, Sir Max? Hindi, sasagutin ko. Okay, sagot na. Okay. Ang Tuloy sagot yung oras. natin, tumutukoy doon sa three distinct person na mali yung kanilang pagpapakahulugan doon sa terminong theos. Dahil ang kinukuha mo, Trinitarian din. Samantalang ginamit kong referensya kanina, puro mga Next question. Trinitarian. Next question. Okay, Next question. against ka sa Trinitarian, mayroon ka bang may pakita sa akin na Greek illustration, Greek outline ng Greek Manalonians? Meron ba o wala? Walang Greek Manalonians. Yung Greek Manalonians, invento mo yun. Pero marami ring tumututol at hindi sang-ayon sa Trinitarian o Trinity. Ang pinakita kong referensya kanina, Trinitarian. Ang ipakita mo na dapat sumang-ayon sa'yo yung hindi naniniwala sa Trinity tas sinasang-ayunan ka. Next question. Sabi mo kanina dinidiin mo na yung Trinity ay kinopya namin sa Katoliko. Meron ka bang mababasa kahit sa website po ng Bible Baptist Church na sinasabi the Trinity Baptist copied to the Roman Catholic Church? Meron kang mababasa verbatim o wala? Meron. Palatag. Ito nga lang itong First Baptist Church talagang sinasabi niya na unscriptural tong Trinity mo . At yung Trinity, hindi naman natin may pagkakait, wala pang Baptist Church, itinataguyod ng doktrina yan ng Iglesia Katolika at doon yung kinopya yan. Next question. May mababasa ka bang reference ng First Baptist, isang Bible Baptist? Inay mapakita sa screen? Meron o wala? Meron akong mababasa. Sige po. Kaya lang, hindi sa pagkakataong ito. Pero, aminado naman talaga kayo na yung Trinity na yan, kinopya nyo lang sa Iglesia Katolika. Huwag na kayo magmaang-maangan na dyan yung kinopya yan. Kasi wala pa kayo, itinataguyod na yan ng Iglesia Katolika. Next question. Wala na po. Ubos na. Ay, ubos na, wala na pala. So yun, mainit na tanungan. Napakaganda po ng ating talakayan. Ilang minutes ngayon sa second, bro? 10, bro. 10 minutes. And So then- ngayon dadako na tayo sa first rebuttal ng ating first speaker na tatagal po ng 10 minuto. Kung ready na yung oras, paki-sign na lang session. Ayun, kung ready ka na, Pastor Dino, Yes. gagana na yung oras mo. Ayun, maraming salamat sa nagiging latagan at tanungan natin. Kaibigan ko ito si Sir Max, mabait na kadebate. Ayan. So ngayon, nakikita po ninyo mga kapatid, alam mo ba ang latagan ni Brother Max kung baga sumuntok sa hangin? Una, First Baptist Church, may pastora yan sila, Brother Max. Hindi po yan Bible ba? Po sa amin, hindi inaalaw ang babae na maging pastora. So, wrong number. Tapos wala kang may pakita, verbatim, na ang Bible Bap nangopya ng Trinitarian ng Roman Catholic Church. O doon palang palpak ulit. Pangatlo, in 1 Corinthians chapter 8 verse 6, hindi po Christology ang paksa, Trinity po ang paksa. Kundi tumutukoy lamang kay Kristo at sa Ama, yung tinutukoy mo, subalit, yung sabi mo, Ama lamang, inamin mo din na may mababasa, Trinity pala ang tinutukoy dyan. Tapos kini-question mo, Trinitarian, Greek Trinitarian explanation yan . So meron ka bang may pakita sa akin na Manalonians explanation dyan sa Greek? Wala din. So therefore, yung inaayawan mo, ito ang mahirap mga kaibigan, yung inaayawan mo, hindi mo ma-establish sa sarili mo. Bakit? Wala kayong standard na panindigan. Wala kayong standard na batayan. Nakikinig ka lang sa Marites, against daw yung First Baptist. Yan ang pakialam ko doon. Against ika ang Katoliko. Yan ang pakialam ko doon. Bible Bap yung kaharap mo. Kumuha ka sa reference ng Bible Bap para tumama, bro. Ngayon, kung titingnan po natin mga kaibigan, yung mga latagan po natin, hindi po natutulan.
nagtanong siya sa akin kanina, hindi man napamalian kahit isa. So ngayon, tayo yung nagtanong, nag-process kaibigan natin si Sir Max kako. Yun bang mga nilatag mo, binanggit, yung mga reference mo, yun ba ay tama at walang mali? Yes or no? Ano sagot niya? Yes. Dahil lahat po ay tama at wala yung mali at ang nilatag mo ay tama, lahat ay tama. May binanggit ka bang Trinity? Yes or no? Yes. So therefore, tama pala ang Trinity. Kasi latag mo, lumatag ka ng Trinity, tama. Glory to God. So dyan pa lang po, tapos na po ang debate. Balikan po ninyo yung pag-uusap. Kako, kailan po yan na i-publish yung, ano tawag yung, anong reference ngayon kanina, na screenshot ko? Yung Stanford Encyclopedia, yung tungkol sa Trinity. Baka Stanford yung na-publish bro, hindi yung doctrine po ng, hindi na-publish yung doctrine ng Trinity dito sa Stanford Encyclopedia. Bakit po? Kasi unang-una mga kaibigan, ang tawag po doon ay misquotation, hindi niya pinakita ng buo yung source ng reference. Ano po yung nakasulat po dito? Trinity. Ang sabi dito first published Thursday, July 23, 2009. Ito po ang nai-publish siya. So ngayon, sabi niya, substantive revision Thursday, August 14, 2025. So nakalagay po dito mga kaibigan, ito, a Trinity doctrine is commonly expressed as the statement that one God exists or in three equally divine person, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Every term in the statement, God exists as or in equally divine person, sabi niya, as or in variously understood. The guiding principle has been creedal declaration that the Father, Son, and Holy Spirit of the New Testament. So, brother, yung reference mo, bro, pandaraya yun, bro. Hindi mo pinakita yung source. So, ngayon, kung titingnan po natin, ito, pakita nyo, ito ba yun? Ito, bakit mahalaga na matiyak ng tao ang tunay, ang Diyos na kinikilala at sinasamba? Ang sabi ni brother, sir, wala naman ang ating paksa doon, bro. Ang ating topic sa pagsamba. Hindi naman images, hindi naman worshiping ang ating paksa, worship. Yung ating paksa ay tungkol sa Trinity. Nasa Biblia ba o wala? Inamin mo. Sabi mo, pero maling salin. So tinanong ko ulit, lahat ba ng salin ay mali o tama? Tama naman daw, lahat ng salin. So yun bang amplified ay salin? Yes or no? Yes. Edi tama, kasi salin yun. Ano pa? Biblical man. Ngayon, mga kaibigan, hindi tayo laban bawi sa ating reference, sa ating sagot ano tayo, kumbaga, consistent ang ating tindig. Eto, binanggit po yung Trinity. Ano bang reference to? Kaliit-liit, brother. Sir, hindi ko makita. Pero, hindi po binanggit diyan na Bible Baptist. Wala po. So, mali pong ano yan, mali pong hugutan yan. Maling hugutan. For example, Brother Max, hindi ko ginamit ang argument ng SDA against sa'yo sa INC. Hindi po ganun. Ano po ba? Baptist yung kaharap mo eh. Kuha ka po sa reference ng Bible Bap. Wala. So ngayon, tingnan natin, doon sa 1 Corinthians 8:6, umamin. Doon po sa unang latag, umamin. Sa lahat ng tanong ko, umamin talaga si brother. Lahat. So, all in all, mga kaibigan, wala po. No? Ang sabi niya daw, invented. Daw ng Trinity. Wala kang mababasa na invented. Ang sabi po doon, saan na ba yung reference na yun? Development, yung doctrine. Ano pag sinabing development, ano ba? Yan ay started? Start? Hindi, mali bro. Iba ang started, iba ang start sa development. Yung development po,
tinuturo, mas lalo nilang nauunawaan, nade-develop sa kanila. Bakit? Kasi hindi aware yung iba. Kaya nagkakaroon po ng council, pinapaliwanag sila. It doesn't mean, dyan lamang po nagsimula yung salitang Trinity. Na-admitted mo naman. Sabi mo, wala kang tutol na may ama, wala kang tutol na may anak, wala kang tutol na may Trinity. Pero yung mga reference po natin, hindi po kanina natutulan. Yung ating latag, yung punto, wala pong nagalaw kahit isa. Oh? Okay? Saan ba yon? Eto. No? Kung titingnan po natin, wala. Ang layo po, kung baga lumatag siya, labas po sa paksa, kung baga lumatag siya, Katoliko ang inatake niya. Wala naman akong paki kung Katoliko. Oh. Yung point of view ng kaharap mo, yung atakihin natin, i-argue natin, ilatago natin. Kasi magkaiba kami doon bro, na explanation, magkaiba kami ng point of view. O ganun po sa inyo, yung oneness. Ay niwala naman, isa ang Diyos. Kayo niwala na isa ang Diyos, ang Ama lamang, ang oneness. Tatlong Hesus pero isang Diyos. Oh. So, pero hindi ko po pinupukol sa iyo ang point of view ng oneness. Hindi ko rin pinupukol sa oneness ang point of view ng INC. Oh. So, ang tawag po doon, ano bang termino tawag doon? Struman. No? Struman fallacy, pinupukol mo sa amin yung hindi namin tindig. No? So, malinaw mga kaibigan. Una, nasa Biblia ang Trinity, admitted ni brother. Sa reference niya, hindi established, hindi nakatayo. Pangatlo, denial ang nangyari. Sa latagan niya po, hindi organized. Hindi natin makita ang magandang pagka-outline, pagkasunod-sunod. Kundi naglatag lang siya ng reference. Pagkatapos, nag-quote ng talata sa 1 Corinthians 8, verse 6. At iba pa, hindi konektado sa paksa. So, hindi po nagalaw at hindi na itayo, hindi na establish yung part niya na pamalian ang Trinity. Kasi una, admitted. Pangalawa, hindi established. So, sa atin naman, consistent, nalatag po natin ang magandang latag, nakita po ninyo, at malinaw. Mula nung unang presentasyon, no? Sa tanungan, so, consistent po tayo. At abangan po ninyo ito, magiging maganda, no? Balikan ko po yung aking yung ating punto, no? Balikan ko po yung aking punto. Yung una, makikita po natin yung una po natin pinapakita. Ayan. Pinapakita po dito na mayroon lamang isang tunay na Diyos. Establish yung stand natin, consistent. Pangalawa, ang tatlong persona ay tunay na Diyos. Hindi po tunay na mga Diyos Katulad kay Basto Lorde kanina ay ang tatlong persona ay tunay na Diyos. So tama yon, tunay na Diyos, hindi tunay na mga Diyos. Okay? Pangatlo, magkakaiba ngunit nagkakaisa ang tatlo. Saan po nagkakaisa? Layunin, saan pa? Essence, saan pa? Nature. So ngayon, Time. So dyan po natatapos ang first rebuttal ng ating first speaker. Dadako naman tayo ngayon sa pangalawang Q&A, question and answer. So Sir Max, ready ka na ba magtanong? Ready na. Session, okay na yung oras? Unang So, tanong, Okay, go ahead. tutol Okay, bro. ka na hindi mo kinopya yung doktrina nyo na Trinity sa Iglesia Katolika. Ang tanong, kailan nabuo ang term na Trinity? wala pong terminong nabuo kasi po pag sinabi mong Trinity ay eternal. Objection, Mr. Moderator. Yes, objection. Kasi ang tanong ko po, kailan? Ang sagot niya po ay wala. So definitely, kung wala ang sagot niya sa tanong kung kailan, pass yun. Next question yun. Hindi po. Counter po. Any counter? Pag sinabi mong wala kasi, nasagot siya na wala, hindi siya doon sa number. Kundi pag sinabi mong wala, that is answer pero wala doon sa number kasi open ang question eh. So wala siya kung kailan, bakit eternal naman ang God? Trinity. Magro-rolling Apo. ako, no? Para sa akin, next question na. Next question. Sige. Next question, Sir Max. Sir Max.
Okay po, Sir Max, nakamute ka po. Nakamit pala ako, nagsasalita ako. Itong aklat ng mga Katoliko na pinakita natin kanina na sinasabing wala pang formal na doktrina ukol sa Trinidad. Bago lang lumitaw yung 4th century. Sila ba'y mga Trinitarian? Yes or no? Next question, kasi naman Katolik ating paksa, magiging bias yan mamaya kung atakihin ko sila. Next question. Okay, next question. Apo. Yun bang commentary na sinasabi mo ukol sa Theos na ang meaning ay Godhead Trinity? Trinitarian ba yan o hindi? Hindi lang sa Trinitarian, kung naniniwala din na isa ang Diyos, oneness, naniniwala Objection, din sila. Objection. Gusto ko lang linawin po kung ano ba yung sagot niya. Hindi o hindi lang sa Trinitarian? Kasi wala po akong categorical na hindi lang sa Trinitarian. Counter. Sumagot naman ako ng hindi, ang lang kasi part po na explanation, brother sir. Para sa akin, ruling ako, sumagot naman siya ng pinaka-pinupunto mo, Sir Max, na salitang hindi. So, kung di ka sang-ayon, pwede mo naman siyang, ano yung sa rebuttal mo. Okay, copy, Next copy. question. Sige. Continue ko po yung aking explanation. Question. Kukontinue Hindi ba? po. May Okay, 14 na. Okay. Hindi lang. Bakit po? Ang mga oneness kasi gumagamit din po ng aklat ng Trinitarian. Even ang Iglesia ni Cristo gumagamit din po ng salin po ng mga Trinitarian. So therefore, ang Bible ay hindi lang para sa Trinitarian, para po sa lahat po yan, brother. Next question. Okay, next question. Sabi mo hindi Trinitarian yung nag-comment dyan sa Godhead o sa Theos na Godhead Trinity. Ano pangalan nung nag-comment na ang meaning ng Theos ay Godhead Trinity? Ano pangalan? Objection po. Strawman kasing question, wala pa akong sinabi na hindi Trinitarian nag-comment. Ang sabi kong gumagamit. Counter objection, Mr. Moderator. Yes, counter. Ang tanong ko kasi yun bang nag-comment tungkol sa Theos ay Trinitarian o hindi? Sinagot naman niya kanina, di ba? Sabi niya, ang sagot niya, hindi. So, nakuha natin na hindi Trinitarian yun. Kaya tinatanong ko, sino yung nagsabi no na nag-comment na ang meaning ng Theos ay Godhead Trinity? Okay, magro-ruling ako, no? Ayon sa narinig ko kaninang sagot, ang sagot ni Pastor Dino ay hindi lang. So, para sa akin, tama naman yung sagot niya. So, nasa iyo na yan, Sir Max, kung uulitin mo yung tanong para mas maklarify, para masagot. Or mag-the next question ka na. Okay, ulitin natin yung tanong. Yun bang nag-comment tungkol sa Theos na Godhead Trinity ang meaning? Yan ba ay Trinitarian o hindi Trinitarian? None of the above. Next question. Hindi po comment yan. That is explanation. Next question. Okay. Next question. Sabi mo explanation. Sino ang nag-explain yan ng Theos ay Godhead Trinity? No other than si Tyers, kasi sa kanya po 'yan. Next question. Okay, si Tyers ba na sinasabi mo ay Trinitarian, yes or no? Dito po wala po siyang sinasabi dito na Trinitarian siya, kundi inexplain niya ang Trinitarian. For example, ako bro, inexplain ko na isa ang Diyos. So stand ng INC ay isa ang Diyos, ibig mong sabihin INC ako. So, hindi po sinabi diyan na Trinitarian siya, hindi sinabi na INC siya. So, ang malinaw diyan, na-emphasize po talaga diyan na Godhead Trinity ang nakalagay sa Biblia at hindi ang Biblia, hindi lang para sa INC, hindi lang sa Trinitarian. Next question. Okay, sabi dito sa sinearch natin, si Tyers ba ay Trinitarian? Sabi dito, oo, ang doktrina ng Trinidad o Trinitarianismo ay isang sentral na paniniwala ng karamihan sa mga denominasyon ng Kristyanismo kabilang ang simbahang Katoliko. Tutol ka ba dito? Yes or no? Yes. Bakit po? Kasi CEI, that is partiality of information, that's not whole truth of information. Kasi unang-una bro, kung ibatay kasi natin dyan sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6, yung Godhead Trinity, wala pong nakalagay dyan na sinabi po ako po ay Trinitarian. Kundi ang mababasa po natin dyan, ginamit po mismo through explanation yung Theos na God ay Godhead Trinity. Okay. Tutol ka sa sinearch natin ang sabi mo, hindi Trinitarian si Tyers.
Anong source ang magagamit mo na isa-search ko ngayon na sinasabing si Tyers ay Apo. hindi Trinitarian? Okay, dyan po sa Greek Bible mismo sa Tyers Lexicon itself, na wala po siyang sinabi na Trinitarian at wala rin siyang sinabi na hindi siya Trinitarian. Kundi ang malinaw kasi dyan bro, hindi yung identity ni Tyers Lexicon, ni Tyers, kundi yung sinulat na sa Tyers Lexicon na nakalagay dyan, Godhead Trinity, at ang Bible na yan ay hindi lang para sa Trinitarian at hindi lang para sa mga oneness, hindi lang para Next sa question, INC. next question. Yan ang malinaw. Next question. Okay. Ikaw na mismo may sabi dun sa Tyers Lexicon, walang sinasabing siya'y Trinitarian, wala ring sinasabing Correct. siya ay Ay, sorry. Trinitarian. Kung wala palang sinasabi na si Tyers ay Trinitarian, ikaw ba sinasabi mo na siya ay hindi Trinitarian? Based sa statement, pag kung Yes or ang no? con- Yes or no? Sorry, nahuli yung ano ko. Ikaw ba sinasabi mo na si Tyers ay Trinitarian? Yes or no? Boss, nasagot ko sa valid yung boss, no? So, boss, pwede pong hindi siya Trinitarian? Pwede siyang Trinitarian? Kasi wala naman pong nakalagay dyan na Trinitarian ako, sabi niya. Kundi ang malinaw, through explanation of Tyers, nakalagay talaga dyan, Godhead Trinity, dun sa Greek na salitang Theos. Yan yung malinaw mismo. At ang Theos, at ang Bible na yan, hindi lang para sa Baptist, hindi lang para sa Next Oneness, hindi lang para question, sa next question. INC. Sorry, May question. nabasa ko kanina ng mga Trinitarian, ng mga aklat na sinasabi na unbiblical ang Trinity. Ikaw ba, meron ka ba mababasang aklat na hindi Trinitarian na nagsasabi na biblical ang Trinity? Meron na wala? Meron po akong mababasa sa arguments po ng Oneness at Trinitarian. Meron po sa Google, marami naman i-research natin. Even po sa question, no? Argument ng Oneness at Trinitarian, even po ang Islam sa Quran nila, mababasa po yung Trinity po doon, nakasulat daw sa Biblia pero hindi nila Next pinapaniwalaan, question, brother. next Next question. Binanggit mo yung Quran sa Muslim. Oo. Anong verse sa Quran na sinasabi na ang Trinity ay biblical? Okay, babasahin po natin. Ano ba, moderator, pwede ba tayo stop the clock or running time ba ito? Running time kasi kagaya kanina, di ba, nung naghanap sige. ako running Okay, Sige, bro. running time, running time. Okay, Surah An-Nisa, aya 171, nakalagay po dito sa people of the scripture. O people of the scriptures, Jews and Christian, do not exceed the limits in your religion, nor of Allah, oath but the truth, the Messiah is Jesus, the Maria Mary was no more than a messenger of Allah. In His Next word, question. Next anyone. question. Diyan sa binabasa mo, verbatim, Kuya, may nakalagay excuse bang me lang. biblical ang Sir Trinity? Max. Sir Max, ano? excuse me lang, kuha lang ko ng power bank, i-charge ko lang saglit lang. Saglit lang Wait lang daw. I-post lang po ang time, Bryce. Sa 61 million viewers yan, baka pwede nyo naman bigyang gift ang ating timer, nangangalay na. Siya po ay kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya kung may mga audience po tayo dyan na kapatid niya, bigyan nyo naman ng gift. Lalong-lalo na po ang ating debaters na si Sir Max para sa kanyang mga kapatid. Dahil maganda po ang talakayan. Okay, pag ready ka na, ayun pala. Okay na, Sir Max. Next, ano na po? Doon sa binasa mo na verse sa Quran, verbatim, may nabasa ka ba doon na biblical ang Trinity? Meron na wala? Meron po akong mababasa kaya o people of the scripture that is biblical. Kung tingnan mo yan bro sa Arabic, yung salitang scripture, yan po ay kitab. At ang kitab, yan po sa Latin ay Bible, Biblia, at sa English ay Bible, at sa Tagalog ay aklat. Kaya po makababasa natin dito letra por letra ang salitang Trinity. Next question. Sunod na tanong, meron akong pinakitang Trinitarian na sumasang-ayon sa akin na ang doktrinang Trinidad ay unbiblical. Ikaw ba meron kang may papakitang aklat na hindi Trinitarian na biblical ang Trinity? Yes po, Quran. Tulad ng natin kayo, nabasa, Surah An-Nisa, aya 171. Dito po nakalagay mismo sa kanilang Quran. Kaya nga against sila sa Bible, di sila naniniwala. So nakasulat po dito. Meron po akong reference na hindi po ba Trinitarian. Meron. Ayan po, binigay ko sa iyo. At ganun pa lamang bro, napatunayan ko, biblical sige, talaga. ako dyan, ang tanong ko naman dyan sa 10:30 ng John, na ako at ang Ama ay isa. Meron bang Trinity dyan sa sinabing ako at ang Ama ay isa? Meron na wala? Meron po akong mababasa sa John 10:30 kasi sa John 10:30 po ang nakalagay sa Amplified,
I and my Father are one in essence and nature. Kung babasahin pa natin dyan bro sa whole chapter na yan, mababasa po yung salitang Diyos, at ang Diyos po dyan bro, ay nakalagay po doon ang Godhead Trinity. Diyan sa John 10:30, ilan ang subject diyan? 2 o 3? Tatlo kasi doon sa one, that's not absolute number one only. Only number one. Kundi nakalagay po dyan bro ay united, katulad ng mababasa po natin doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, na ginamit po doon na one, that's not absolute only number one, kundi yan po ay united as one. Next Sabi question. mo 3, ako, unang subject, at ang Ama, second subject. Saan doon yung pangatlo? Ito yung salita pong Ama bro, yan po ay kaisahang titulo, Ama, Anak at Espiritu Santo. Katulad po doon, mababasa po natin ang salitang Pater, doon po sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6, na ginamit po doon ang Theos, which is Godhead Trinity. Yung Ama applied sa Holy Spirit, applied sa Son, and applied po sa Father. Next question. Okay, sabi mo doon sa ako at ang Ama, yung Ama ang pangatlong subject. So sinasang-ayunan mo yung Ama, yun ang third person, yes or no? Ano lang kung first person lamang ang i-applyan, pero po yung sa Ama, hindi po first person, second person lamang, kundi mababasa natin doon yung one in 1 Corinthians chapter 8 verse 6, same po ang Greek, which is ang one na tinutukoy po doon ay Theos, Next which is question, Godhead next Trinity. Okay, balikan Next natin yung question. tinanong ko kanina nung unang-una. Doon sa isang Diyos mo, ilan doon ang nagkatawang tao? Ilan nga? Wala po sa kung salitang ilan, kasi po ang stand po namin, ang person po ng Diyos, second person ng Diyos ang nagkatawang tao. Yung stand namin bro. Sa makatwid, sumasampalataya ka na walang Diyos na nagkatawang tao? Yes or no? Mali, no, kasi po sa isa, tinanggalan mo na ng isa, may stand kami Diyos na nagkatawang tao, referado po sa second person. Hindi po isang Diyos na nagkatawang tao. Yan ay Strowman fallacy. Yun lang, active po ako makinig. Next question. Okay. Kung hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo ang nagkatawang tao at sinabi mong wala, yung zero o wala, meron o walang nagkatawang tao? Alin? Pakiulit po, hindi malinaw. Okay. Last Sabi mo, last question. to. Sabi mo, hindi isa ang nagkatawang tao, hindi rin dalawa, hindi rin tatlo. Sabi mo, wala. Kung wala, zero, walang nagkatawang tao, tama ba? Yes or no? Meron pong Diyos na nagkatawang tao, pero walang isang Diyos na nagkatawang tao. Wala kang mababasa na isang Diyos na nagkatawang tao. Ang mababasa, Diyos na nagkatawang tao. So magkaiba yun bro. Yung sinabi mo isang Diyos na nagkatawang tao, Strowman fallacy tawag doon. Hiniwalay mo kasi ang God inseparable. Okay, That's at dyan po natatapos ang ating question and answer. Dadako naman po tayo sa unang rebuttal stage ni Sir Max. Session, pag okay na yung oras na Sir Minutes Max. yung rebuttal bro. 10 minutes pa rin. 10 minutes, 10 minutes. Okay. Okay. Simulan sige, na Sir natin. Max. Napansin nyo mga kaibigan ang mga salungatang sagot. At kung mapapansin nyo, lalo na sa mga viewers natin, kung gusto talaga nating matuto, ay pansinin natin kung paano sinasagot yung ating mga tanong. Na kahit lihis na doon sa ating tinatanong, pilit niyang pinalulusutan sa pamamagitan ng pagsagot. So wari bagang parang may sagot. Pero halatang halata naman na kung ano na lang ang maisagot ng ating kaibigan. Halimbawa na lang, yung una kong tinanong, yung kinopya ba niya yung doktrina na Trinity sa ICAR? Sabi niya, hindi. Ngayon, tinanong ko kung kailan nabuo yan, doon na siya nag-pass. Kasi, hahanapan niya ako ng Baptist na aklat. Kasi ang Baptist, alam naman natin, napakaraming sekta niyan. So, alin doon ang hahanapin ko? Lahat ng mga, kung di ako nagkakamali hindi lang ako na ganun kasigurado. Isa si Dino, si Pastor Puentes, lahat yung mga Trinitarian, pero iba-iba sila ng paniniwala. Pero pagdating sa Diyos, isa sila ng paniniwala. Ganon din sa Iglesia Katolika, kaya nga nagkakampihan ng mga Trinitarian dito sa babae.
kahit alam nila na nagkakagewang-gewang na ang sagot, kampi pa rin sila sa alam nilang mali-mali ng sinasagot. Diba? Tinanong din natin siya kanina, yun bang si Tyers? Ito, mapapansin yung salungatan yung sagot niya. Si Tyers ba ay Trinitarian? Nag-search tayo. Sino paniniwalaan ninyo? Sige, sabihin na natin ang sumagot AI. At sinabing, oo, Trinitarian si Tyers. Siya, wala naman na ipakita. Siya nga, hindi tiyak eh. Ang ginamit lang niya, lexicon. Doon sa lexicon na sinasabi mo,